Pito lang sa 15 kontraktor na may pinakamaraming flood control project sa bansa ang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Kaya ang 8 kontratistang hindi dumalo, ipinasubpina ng komite. Iniimbestigahan na rin daw ng DPWH ang mga hinihinalang ghost project sa ilang lugar sa Bulacan. May unang balita si Mav Gonzalez. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is the information that we have received, Your Honor. Mismong Department of Public Works and Highways na ang nagkumpirma. May mga hinihinalang ghost project, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders. Correct? That's correct, Your Honor. Ayon sa DPWH, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw Builders sa buong bansa. Sa Bulacan pa lang, 85 proyektong nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos na ang hawak nito mula 2022 hanggang 2025. Iniimbestigahan na raw ito ng DPWH pero nirelieve na ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Walang dumalo mula sa Wawaw Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, ipinasabpina ang Wawaw Builders at 7 pang kontraktor sa flood control projects na hindi dumalo sa pagdinig. Kasama riyan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Sunwest Incorporated, LRT Key Builders Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, at Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. I recommend to our Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Si Senador Win Gatchalian, isiniwalat na may mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit pa mababa ang kanilang kapital. Ang MG Samidan Corporation halimbawa, 250,000 pesos lang ang paid-up capital pero mahigit 5 bilyong piso ang kontrata sa gobyerno. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos ang paid-up capital pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sagot ng may-ari ng QM Builders, 2 ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ang pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami montrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta lang bambo, mga ganun eh. Mga Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Gumawa na tayo ng flood control projects. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumite na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya. Pag-amin ni DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig, may ghost project sa nakaraang 2 taon. Kung nakalagay doon completed tapos ghost, edi lahat nung nag-report hanggang doon sa USEC. I'm not saying involved yung USEC kasi nire-report lang sa kanila. Pero lahat ng bumaba, involved sila kasi bakit sila magre-report na completed kung wala? Meron po yung Quality Assurance Unit in all levels, Your Honor. Meron sa District Office, meron din sa Regional Office, and meron din sa national level, Your Honor. Kwenestyon din sa pagdinig ang kawalan ng koordinasyon ng DPWH sa River Basin Control Office o RBCO para sa pagdevelop ng master plan sa flood control projects.
Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. You started from the wrong foot. Kumbaga, yung palang pinaka susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na na-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. Sabi pa ni Bonoan, wala raw feasibility studies ang flood control projects. Ang meron lang ay project impact analysis. Pinapa-reallocate ni Senador Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget papunta sa mga munisipyong tukoy na madalas bahain. Pagdating po sa flooding, yung mga lugar na may flooding talaga, I would guess meron po kayong expertise kung saan talaga yung totoong flooding sa Pilipinas. Magsabit tayo, yung talagang totoong flood control, yung talagang flood control budget na talagang swak talaga sa pangangailangan ng tao. Iginiit naman ni Senador Mig Zubiri na walang magagawa ang Public Works at Budget Departments kung magpasok ng kung ano-anong proyekto ang mga mambabatas at maisabatas ang national budget. Paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Where are the sources of these funds? And let's expose it. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News.